Exodus 22 verse 1 to 5. Kung nagnakaw ang isang tao ng baka o tupa at kinatay niya ito o ipinagbili, kailangan magbayad siya sa isang bakang ninakaw niya. Magbabayad siya ng 5 baka at sa isang tupang ninakaw niya, magbabayad siya ng 4 na tupa. Kung nahuli siya sa gabi na aktong nagnanakaw at napatay siya, walang pananagutan ang nakapatay sa kanya. Pero kung nangyari ito sa araw, may pananagutan ang nakapatay sa magnanakaw. Ang magnanakaw na nahuli ay dapat magbayad sa ninakaw niya. Kung wala siyang may babayad, ipagbibili siya bilang alipin at pinagbilhan ang ibabayad sa ninakaw niya. Kung ang baka o asno o tupa na ninakaw niya ay nasa kanya pa, babayaran niya ito ng doble. Kung nanginain ang mga hayop at taniman ng iba, kailangang bayaran ng may-ari ng pinakamagandang ani ng kanyang bukid o kaya ng kanyang ubasan ang nakaing mga pananim. Amen. Exodus chapter 22 verse 6 to 10. Kapag may nagsiga, kumalat ang apoy at nakasunog ng mga inani o ng pananim ng iba, ito ay babayaran ng nagsiga. Kapag ang salapi o anumang ari-arian ng isang tao ay ipinagkatiwala sa kanyang kapwa at ang mga ito'y nawala sa bahay, pagbabayarin ng doble ang kumuha kapag ito'y mahuli. Kung hindi naman mahuli ang nagnakaw, ang pinagkatiwalaan ay panunumpain sa harapan ng Diyos para patunayang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng inihabilin sa kanya. Anumang usapin tungkol sa pangaangkin ng nawawalang asno, baka, tupa, damit o anumang bagay ay dadalhin sa harapan ng Diyos. Ang mapatunayang nangaangkin lamang ay magbabayad ng doble sa tunay na may-ari. Kung mamatay, mapinsala o inagaw ng isang asno, baka, tupa o anumang hayop na pag-aalaga ngunit walang nakakita sa pangyayari. Amen. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodus chapter 22 verses 11 to 15. Ang nag-aalaga ay manunumpa sa harapan ni Yahweh upang patunayan na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ito ay dapat paniwalaan ng may-ari at wala nang pananagutan ang tagapag-alaga. Ngunit kung ninakaw ang hayop, magbabayad ang tagapag-alaga. Kung ang hayop naman ay pinatay ng isang hayop na mabangis, ipapakita ng tagapag-alaga ang bahaging natira at wala siyang pananagutan. Kapag ang isang tao'y nanghiram ng isang hayop at ito'y namatay o napinsala nang hindi nakikita ng may-ari, babayaran ito ng nanghiram. Ngunit kung naroon ang may-ari, hindi ito babayaran, lalo na kung inupahan. Ang upa ang magiging kabayaran. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus, chapter 22, verse 16 to 20 po yung napunta sa akin. So, basahin po natin. Tuntunin tungkol sa pananampalataya at kabutihang asal. Kapag ang isang dalagang hindi na nakatakdang ikasal ay inakit at sinipingan ng isang lalaki, siya ay pakakasalan ng lalaking iyon at bibigyan ng kaukulang dote. Kung hindi pumayag ang ama na ipakasal ang babae, ibibigay na lang sa ama ang halagang katumbas ng dote. Ang mga mangkukulam ay dapat patayin. Sino mang makipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Sino mang maghandog sa Diyos-Diyosan ay dapat patayin, sapagkat kay Yahweh lamang
dapat maghandog. Amen po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Exodus chapter 22 verse 21 to 25. Huwag ninyong aalipinin ang mga dayuhan. Alalahanin ninyo, naging dayuhan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aalipinin ang mga balo at ang mga ulila. Kapag inapin ninyo sila at dumaing sa akin, tiyak papakinggan ko sila. Dahil dito, kapupuutan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mabibiyuda rin ang inyong mga asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga nagpapatubo. Yun lamang po. Amen. And Exodus chapter 22 verse 26 to 31. Sa po dito 26, if you take your neighbor cloak as a pledge, return it by sunset. 27, because the cloak is the only covering your neighbor's has, what else can they sleep in? When they cry out to me, I will hear, for I am compassionate. 28, do not blaspheme God or curse the ruler of your people. 29, do not hold back offerings from your granaries or your vats. You must give me the firstborn of your sons. Do the same with your cattle and your sheep. Let them stay with their mothers for 7 days, but give them to me on the 8th day. 31, you are to be my holy people, so do not eat the meat of an animal torn by wild beasts. Throw it to the dogs. Amen po. Shalom everyone. Bye bye.